Ito partner, nagsasagawa na ang House Committee on Justice ng paunang pagdinig ngayong araw, Pebrero 2 upang suriin kung may sapat na porma at laman ang dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Okay, sa unang reklamo na inihain noong Enero 19 ay nag-akusa ng paglabag sa konstitusyon at betrayal of public trust kaugnay ng umano'y pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ito yung kay ano, De Jesus ba? De Jesus, yung De Jesus. abogado. Ito naman, yung ikalawang reklamo na inihain noong Enero 26 ay tumutukoy naman sa di umano'y pang-abuso sa discretionary power ng Pangulo kaugnay ng unprogrammed appropriation. Yung pangatlo, hindi natuloy. Nilinaw ng Partner. Lilinawin mo. Wala sponsor, partner. Walang sponsor. Umatras eh. Atras. Umatras. Marami kaso talagang mabigat ang Umatras. pressure. Hindi umabante kay Pastor Abante. Hindi, yung abante, murong kanina eh. Oo nga. Oo mamaya mag-usapan natin yan. Tuloy natin partner. Oo. Nilinaw na ang tanging kamara ang maaaring magpasimula ng impeachment habang ang Senado ang may kapangyarihan maglitis. Yun yung impeachment court, yung Senate. Target ng committee ang Pebrero 2 hanggang sa 4 para sa mga pagdinig. At kinakailangan ng boto ng hindi bababa sa 1/3 ng mga mambabatas upang maipasa ang articles of impeachment sa Senado para sa paglilitis. Yun yung impeachment court, mga kapartner. Ayun, partner. Tapos na ba? Ako, tagapasa lang ako. Magko-comment na ako, partner, ha? Mm. Alam nyo, itong unang article na ipinasa ni Attorney De Jesus, no, walang sarcastic na, no? Pero pagka ito nakalusot, mga partner, sa Kongreso, i-cheer up ko to. At may tulog dito si Marcos. Correct. May tulog dito, partner, kasi, di ba? Injury Ano partner? May tulog si Marcos? Oo. Laging tulog yun eh. Sabi nga, hindi natutulog dahil sa sobrang sipag. Dito ngayon, matutulog. May tulog na siya dito, mga partner. Bakit kasi ganito yon? Una, no, without para sabihin na naman nila, BMR, bumabalik. May mga ganun tayong baga minsan, pagka nagkukomento ka ng medyo hindi agad gano'n lapat sa kanilang pandinig, hindi nila papatapusin. Lagyan mo pag dumating sa impeachment court. Yes. Ayan. Pag dumating na ito doon sa Senado, halimbawa, nakapasa ito dito sa Congress. Kasi, tandaan po natin, tinatalakay muna ito, sasalain na ito ngayon dahil nga sa nagkaroon na po ng maayos na konsepto, hindi na po dapat nilang babahuyin, hindi na po nila basta na lang harabas na lang, na tirada nitong mga congressman na ito, no, na iyak nga si Susuto. Ngayon, ang mangyayari dito pag nakalusot ito doon sa taas, ito lalo na itong kay Attorney De Jesus, kasi ang kanya ritong una na doon sa article niya ngayong sinabi, yung betrayal of public trust. Isinurinder niya itong si Pangulong Duterte doon po sa dahig o sa ICC. Now, ang magiging matinding argumento at matinding makukuha na pinakamabigat na ebidensya ni Attorney De Jesus nasa public mismo, mga kapartner, which is yung mga video sa mga mainstream media, sa mga social media. Now, pwedeng may magsabi na iba na, mahina yan kasi wala naman siyang tangible evidence. Wala siyang mga black and white. Kasi katunayan nga, mayroon hindi pa nga yan dinidesisyonan ng Supreme Court dahil ang huli lang na desisyon ng Supreme Court na halimbawa, katulad nga kay Senator Bato, na pagka mayroon mga pangyayaring uling ng ganon, kailangan muna, idaan nyo muna sa mas maayos na proseso. Which is, hindi ngayon nagawa dito kay Tatay Digong. Ano ang punto ko dito? Yung sinasabi nila na mahina na ebidensya maaaring gamitin ni Attorney De Jesus ay napakalakas nito, mga kapartner. Tandaan po natin, ang mga libel cases, cyber libel, paano ba yan nagiging kaso? Di ba pag nakapublic yan? Pag nakapost yan sa Facebook, pag nakapost yan sa YouTube, any social media account or kahit sa news, once na nai-public yan, that is considered a libelous kung sakasakaling mayroon pong magsampa na paninira against kung kanino man. So kinukuha yan, matibay na ebidensya. Di ba? Now, in this case, kung Pangulong Duterte, sabihin na natin walang tangible evidence ng papel or kung black and white, walang ganon. Pero mayroon naman po, katulad natin ng mga social media vloggers na nakatutok doon.
Mulat umpisa pagdating ni Tatay Digong, papunta sa Villamor hanggang sa nilipad na, iba't ibang mga vloggers ang nakakuha nito. Ganon din ang mga mainstream media. Kinuhanan po ito ng balita at live video, live footage na wala pong dinaanan na local judicial authority or court, local court ng ating bansa. Now, ito yung napakalaking ebidensya, napakalaking basihan na maaaring panalo ang kaso or ang impeachment na ito at maaaring matulog si BBM dito. Ay, may tulog dito si BBM, mga kapartner. Ay, Natutulog si traveler sa biro lang. Pwede matulog, wag lang mahuhulog. Biro lang. Para hindi halata. Oo. Natutulog. 1 kilometro kasi kuminto ni Bima. Akala ko, hinihintay ko, pinakikinggan ko, nialamnam ko. Okay. Ang mga partner ito ang tanong dito kasi ganito kanina nagkaroon na ng botohan, di ba? Ano yung boto? 46? Ang Affirm. ito po, ang nangyayari pong botohan kanina mga kapartner para mas maliwanag tayo. House Committee on Justice declared sufficient inform the impeachment complaint against President Ferdinand Marcos Jr. filed by lawyer Andre De Jesus. Yung kay Andre De Jesus yung tinalakay. So ngayon, sufficient daw yun. Sufficient? So ang Pasok boto na. po, bumoto po ng 46 ang mga kongresista. Isipin mo 46 ha. Gusto 46. nilang pag-uusapan, sufficient and Oo. substance. Yung impeachment na yun, 46, isa yung kumontra, Sino? si Abante nag-walk out na. Yun. Okay, ituloy ko na. Sige, ituloy ko na. Okay. Kumunta Kasi ganito yan mga kapartner, kumbaga, in-affirm na nila na talagang 46-11 ang ang tanong dito, hindi naman dito nagtatapos ang impeachment ng pagkasampa ng impeachment Magtatapos ito sa 1/3 Correct. Ilan ba yung 1/3? 114, 115, 120? 106 partner. 106 for a total of 300 na Sa congressman. partner kasi yan yung Minimum lang yun. Minimum lang yun. Pwedeng tumaas. Oo. sandali partner kasi kanina yan yung pinagtalunan, yan yung ikinawalk out ni Abante. Kasi nga yung binabanggit ni partner Bisdak yung sufficient. Ibig sabihin, nandito pa lang tayo sa first stage. Correct. So, nakalagpas na itong article ni Attorney De Jesus. Tinanggap na nila ito na sufficient na ito para pag-usapan na nila. Yun. Substance. Doon sa Plenaryo. Sa plenaryo. plenary. Ito Plenary. partner. Doon na sila magdidebate. Ito yung process partner bago si partner Dan. Para maliwanag kasi sumingit si partner Bimar. Boy singit kasi ito ito. Okay lang. So yung, Okay lang, basta yung hindi bulok proseso out, kasi filing of complaint. So nagawa na. Nabatikos nga kasi sabi walang substance at mabasura na. Mabasura lang to para sa 1-year barrel. So ngayon, nasa House on Justice Committee na, Committee on Justice, ito na yung pangalawang step. So ngayon sabi, may substance, sufficient. Sufficient na. So dito na ang next nito sa House of Plenary Vote. Dito na po magbobotohan ang Kongreso. Yan, exactly. Kung iakyat nila sa pinakahuli-hulihan sa impeachment court doon sa Senado. Okay. Lilinawin din natin kumbaga mga partner, kaya mamarkahan natin kung sino yung mga kasi ang susunod ito magbobotohan na. Kumbaga sa partner, kumbaga sa pagkakaintindi ko correct me if I'm wrong sa pagkakaintindi ko, parang dumaan sa prosecutor's office at nakita there is a probable cause or tama. 'di ba? Nagkaroon ng para sa kanila, hindi na probable cause ang tawag ngayon yung certain amount of conviction. Yun ang Dapat may warrant na partner. hindi pa naman. Kasi hindi pa na automatic magkakaroon ng warrant yan kung sa ganyan. Kasi pipapasa, kumbaga sa konting kaalaman din Sa korte Sa na. korte ito, pipapasa na ni piskal sa korte. Ngayon, pagkapasok sa korte, kung sa porto, magbibigay na 15 araw ang korte para bigyan ka ng pagkakataon Motion. para umapila. Motion. Mag-motion, kung ano dapat i-motion mo doon. Ibang may experience no? Munti ka na nga Oh, makulong. motik na di ba? At least alam naman nanonood. Dito partner, i-apply natin ngayon dito sa Committee on Justice. There Correct. is a certificate of conviction or there's a probable cause to talagang pinagbotohan na nila. Ay, okay na, lampas na tayo dito. Ang problema partner, hindi ito natatapos. Dito natin malalaman yung alyansa-alyado. Ayan na. Ito, kasi dito, masusunod ba yung sa dokumento o masusunod dahil kaalyado ka, Numbers boboto ka,
at hindi ka boboto. Partner Buds. Sa akin, hindi ako sang-ayon doon na ipares natin yan sa... Kasi binago yan ni DOJ Remulla. Yung yung certainty of conviction. Ibig sabihin, malamang sa hindi, makonvict yung tao na yan. Dito kasi ang tinitignan lang yung substance and form. Kasi substance, meron bang kayong binibintang? Yung form naman, nakaayon ba yan sa binibintang mo sa sulatin? Yung mismong forma yung ba? reklamo mo. Yung reklamo mo kasi baka naman sulat ka, yung alam niyo balahura lang. Balahura lang. Hindi po Substance pwede. inform, ganon? Hindi, yung substance, sustansya nung meron kang sustansya. Merito. Hindi pa nila pinag-uusapan mismo yung yung laman na pwedeng makonvict si BBM. Hindi, Partner Buds, sige ako. Kasi ayun nga, teka muna, patapusin mo lang ko. Ang ibig sabihin kasi ng certainty of conviction, pwede talaga makonvict si BBM. Ibig sabihin yan, hindi natin pwedeng tulad yun na pag inakyat na sa korte, yung sinasabi mo na ikokorte na. Yun na nga yun eh. Hindi pa nga ikokorte dahil may plenary pa eh. Doon nila pag-uusapan yung laman mismo. Kung sa tingin nila, okay yan, sige, tsaka sila magbobotohan. Ibang-iba yung process doon. Tama naman yun, maganda yung experience na sinasabi ni Brother Dam. Pero hindi dito sa kasong ito ng impeachment. Kasi mahirap itulad dahil kakaiba ang impeachment lagi. Tawag nga nila ito, sui generis. Partner, nilinawin ko lang. Pag sinabi mo ba, para sa kalaman natin nanonood pag sinabi bang substance, ano sa Tagalog? Ito partner, Sustansya. Paliwanag ko lang. Pag sinabi mong sustansya, pag walang sustansya ang isang kaso, pwede na nilang i-dismiss. Tama ko hindi? Tama. Okay. Ngayon, dito, sinabi na meron substance. Ibig sabihin, may sustansya yung reklamo. Correct. So, madaling salita, kaya nga nahalin tulad ko kanina sa prosecutor, kapag may substance, ibig sabihin, may sustansya na pwedeng pagbasihan na nga pwedeng isampa itong impeachment. Correct. Kaya nga, doon ko na ikumpara eh. Kaya pasensya na, medyo magkaiba kami nga ng pananaw, pero okay lang yun. Mas hindi nga tayo eksperto, pero siguro may mga nanonood na abogado sa atin. Meron, I-correct nyo po kami. Ang inform and substance ay nangangahulugang tama, hindi lamang sa itsura o forma, kundi pati sa nilalaman at tunay na kahulugan. Yun yung substance. So ito partner, yung inform, tama ang format, proseso o hitsura. Halimbawa, may perma ba? May pizza ba? Sumunod ba sa required o format? Sa substance naman, tama ang tunay na laman, layunin o kahulugan. Yun. Halimbawa, hindi lamang formalidad, kundi talagang totoo at wasto ang nakasaad. Yun partner, Yung mga paratang. ito. Dagdag pa partner, simpleng halimbawa. Kunyari, may kontrata. So, kailangan sa inform, maayos ba ang pagkasulat, may pirma ba o notaryado ba? Sa in-substance naman, legal ang laman at walang panlilinlang. Yun. So yun ang nakikita nila. So ibig sabihin, hindi nanlilinlang hindi Jesus partner. Oo. Ibig sabihin, possible na may akyat. Pero, Sige, partner, kaya nga ako kanina pa lang, medyo mayroon na akong tuwa. Kasi nga, nakalusot na eh. Kasi kung hindi ito makakalusot, doon pa lang, ito pa lang ngayon, binaril na ito, wala na ito. Kasi, pag sinabi na nilang sufficient na ito, ibig sabihin, pwede na nila itong talakayan pag-usapan. Which is nakapasa na ito sa unang pagsubok. Dahil isa rin ito sa desisyon ng Supreme Court. Mga kapartner, kasi nga tingnan nyo ngayon, kaya nga umaangal ngayon ang mga congressman na dito sa impeachment kay Vice President Sara Duterte at saka itong si Tito Soto. Dahil daw para bagang suntok sa buwan na ang ma-impeach yung isang impeachable officer, no? Dahil nga sa para bagang ang dating sa kanila, pinahirapan na ng Supreme Court, which is hindi naman pinapahirapan ng Supreme Court, kundi pinapakita lang sa inyo, pinapaalala lang sa inyo na ganito dapat ang gawin. Kasi nga, hindi naman basta-basta yung inyong i-impeach. Partner, makasingit ha. Ito maganda to. Alam mo yung pahirapan, dapat talagang pahirapan ng impeachment. Correct. Tama lang. Madali lang magpa-impeach ng mga matataas na tao. Dalawasin ko yung impeachment natin. Mayat-maya, taon-taon yan. Yes. Meron tayong impeachment.
Kaya nga extraordinary to kasi wala namang ginagawa si BP Sara Correct. na karumal-dumal. Correct. Bago nyo impeach yung isang impeachable officer, dapat may karumal-dumal. Hindi Exactly. nakatanggap-tanggap. Eksakto. Wala naman eh. Sinabi lang, tinago sa amin. Paano ginastos? Paano hindi tatago? Confidential nga. Oo, kailangan pagdating sa impeachment, kailangan pahirapan. Pahirapan. talaga. Pero talaga. kahit Hindi, gusto nating ma-impeach si BBM, kailangan pahirapan Correct. talaga. Correct, kasi binoto ng tao yan. Correct. Tayo, sinasabi lang natin, si BBM, binudol tayo. Yun. Pero hindi natin yan dinideny na binoto yan ng 31 million. Correct. Ganun lalo si BP Sara. Ano ang pagkakaiba kay BBM tsaka kay BP Sara sa reklamo? Malinaw yung mga reklamo kay BBM. eh. Correct. Naganap ba yung kay Tatay Digong? Naganap. Naganap yun. Naganap. Naganap Nangyari. ba yung Blood mga control. confidential ay yung Blood blood control. control? Naganap. Meron bang mga insertion? Meron. Meron. Sa Yan yung PhilHealth. Sa sinasabi. PhilHealth din. Sa Meron PhilHealth. ba yung PhilHealth? Nilipat ba talaga? Meron. Meron. Yan yung mga binibintang kay BBM. Pero Kaya yan yung konkreto, yung mga meron talagang naganap. Kay BP Sara ba, ninakaw niya ba yung confidential fund? Hindi. Paano niya nasasabi? Kasi hindi raw totoong tao si Piatos. Piatos. Wala kaming pakialam. Kayo na lang ang hindi nakakaalam. Alam nyo rin naman na hindi tao si Piatos. Piatos nga eh. Nasa 7-Eleven. partner, dagdag lang ako ha. Kasi di ba pinag-usapan natin kanina? Hindi kaya ito ay sorsuela? Ibig sabihin drama kasi Oo. optics. Ah. Para hindi masabi at hindi na wala masabi ngayon na tayo ay nagkabotohan na, may impeach na si di ba? May nag-walk out. Papakita nila Oo. na sumunod sa proseso, no? Tapos gano'n, tapos nag-optics lang sila. At sasabi, kita mo kalmadong-kalmado ho mga kabayan, si Auntie Claire. Tandaan nyo, nagkomento si Auntie Claire ngayon, ha? Kalmadong-kalmado po siya. Hindi, Tama. kung papansinin po natin, ngayon lang ako nakakita, napasok na po mga kabayan itong impeachment. Pero po itong tagapagsalita po ni Pangulong Bongbong Marcos, kalmadong-kalmado. Parang taliwas siya doon sa mga nangyayari na karaan na kapag binatikos mo at sinabi mo na may tubig, hindi po totoo yan. Nagwawala. Dapat po, sampahan po natin ng pahanap po natin yung mga yan sa NBI. Sinabi may nagpakita ng medical legal. Nagalit na naman si Castro. Pahanap po natin sa NBI. Pero ito sinampahan na ng impeachment mga partner ha. Pero si Claire Castro, relax na relax. Kaya ako, para sa akin, ilalagay ko po yung status ko dito. Kung magbobotohan tayo, ako ho ay para sa akin parang drama lang talaga. Wala na talaga yan. Drama lang. Ito partner yung nangyari kay Pastor Abante kanina. Drama lang ho yun. Para masasabing may kumontra kahit isa man lang. Kasi nakapagtataka, kakampi ni Pangulong Bongbong Marcos, lahat ng mga nasa Kongreso, Sang-ayon na ayaw na ma-impeach si Bongbong. Yun. Kalokohan. Di ba? Isang malaking Partner, kalokohan. uulitin ko po mga kababayan. Ngayon lang ako nakakita ng isang tao na ito mas malala ito impeachable na pinag-usapan pero again kalmado. Pero kapatner talagang ang ganda. Pinapanood ko kanina ang ganda Talagang gusto ko lagyan ng kanta Kaya walk away with love. Parang partner, parang unanimous yung decision nila dito partner ha. 46, di ba? Isa lang ang kumontra. Isa lang yung kumontra. Kung nahati siguro to, malamang pwede natin masabi na totoo nga. Oo. Totoo nga na gusto nilang ma-impeach. Ibig nyo sabihin, may sinusunod silang script. Scripted. Pwede rin partner, inside job partner. Kumbaga nilalaro nila. Ito magkano ba yung nakaraang pirmahan? Di anuhin lang natin kasi Tama. Correct. Kulayan natin Kay pera. Kulayan natin. Ito mga tsurya natin Nasa Total, demokrasya mahilig tayo. kayo sa script. Ito, Script, ito yung nakikita kong script Pwede rin ito yung drama nila. Magkano ba yung bigayan nakaraan? 150 million. Tapos yung for later release, hindi pa nare-release. So gamitin nating blackmail ito sa administrasyon. Pwede. I-release nyo yung for later release na sinasabi ni Toby Chanko na hindi nire-release ni Pangulong Bongbong Marcos. At yung 150 million gawin ninyong 1 billion. Patay. Pipirma kami against sa impeachment na ito.
hostage. Kumbaga nagkaka-hostage yan, di ba? Hostage ang Oo. datingan yan. Sandali, partner, mukhang kukontra ko sa inyong tatlo. Sige. Sige. Alam nyo kasi, bibigyan ko ng paliwanag yung pag hindi ko pagsang-ayon sa inyong tatlo. Pero hindi ako mag-walk out dito. Hindi ako Pater, isa lang ang nag-walkout dito. Tandaan mo, ha? Kilala mo yon. Si KPN? Hindi, Pater, yung nagtanggal ng ganyan dito. Yung tinanggal na ganyan. Si Mike Obi. Oo, si Mike Ube. Raptor. Si Raptor. kapansin-pansin, partner, itong nasa committee ngayon ng Justice dyan sa Kongreso, kung ating matatandaan, ito yung mga bata ni Martin Romualdez. At ang itsura ngayon ng ating Congress ay hati na yan sa dalawang faction. Aminin man natin sa hindi natin siguro po pwedeng matukoy ng yung bang diretsahan, pero pakiramdaman nyo na lang. Ang Congress ngayon, may hawak pa rin si Romualdez. At itong si Marcos, syempre natural ang kanyang hawak. Itong speaker ngayon, si Butchidi. Tingnan niyo yung mga partner, ha. Lahat ng mga umaatake. Teka muna. Ibig mo sabihin, may hidwaan na yung Pangulo at si At saka Martin. Romualdez? Yun. Ano ba yung gusto mong palabasin? Oo. Partner. Tuloy mo lang. Gusto ko yan. Kasi bigla kami nalito. Naisip Oo. kami. Di ba magkakampi yun? Oo, Bakit mo sasabihin ano yan sila? Ayan. Pinsan yan eh. Hindi ka namin kukontrain. Ituloy Ituloy mo lang. Ayan. Sige. Kasi, di ba? Kasi para malinaw, malilito sila eh. Oo. Ako nga nalito eh. Martin tsaka si Bibi, magkalaban ba? magkalaban. Yeah. Partner, teka lang. Para sinasabi natin dito na yung sa kanyang naratibo lang to, ha? Kasi wala man tayong facts. Pero pakinggan natin. Ibig sabihin ba? Umutan ko na ito. Ibig sabihin ba? Yung 46 na yon ay kay Romualdez. Yun. Yung isa lang ay si Pastor Abante kay Bongbong Marcos. Aha, yun. Patay tayo dyan. Hindi ko sinasabi. De-impeach na si BBM. Bibigyan ko lang kayo ng mga maaari nating bulay-bulayin. Kumbaga Pansinin naratibo. nyo, mga kapartner, before, si Martin Romualdez at saka itong si Pangulong Marcos ay laging iiwas ito sa madikit doon sa mga issue at tungkol nga dito sa flood control. Until such time, lumabas itong si Saldico. Nang pagbanat ni Saldico ng ganito ganon, mismo na ang Pangulo, mismo na si Martin ang tinukoy, doon na ngayon nag-umpisa. Kung makikita natin, babalikan natin ang mga pronouncement nila noon, iwas na iwas sila, talakayan or mabanggit man lang si Martin Romualdez. Pero later on, eto na, si Bindalo Remulla, nagsabi na siya na maaaring kasuhan itong si Martin Romualdez. Maaari na pa lang ha, pananagutan. wala pang kaso. At ito pa, matindi mga kapartner, mayroon pa rin parang hold your horse's mouth, parang ganito pang nangyari. Kasi nga, ang inaamba lang na kaso dito kay Martin Romualdez, parang civil lang, hindi siya walang pagkakakulong. Kasi para bagang yung ano lang niya, yung kanyang pananagutan lang bilang isang pinuno ng House. So parang iniiwas pa rin. Tila baga, pumapasok sa aking balintataw ng pag-iisip. Butangin na parang ka palang si Lolo Imaw. Naalala ko. Kasama tayong taga-Encantadya eh. Balintataw, ha? Naalala ko Balintataw, yung sinasabi ni Saldico na, sabi ni Saldico, before, pinapunta siya dun sa ibang bansa, uuwi na sana siya, pinigilan siya, wag ka munang umuwi. Di ba? Until such time, ito na. Tayong mga tao na nandito sa Pilipinas, before na hindi pa si Saldico lumalantad, pauwiin nyo si Saldico, pati DFA. Ang dami na nanawagan, pati mga congressman. Pero walang gustong magpauwi kay Saldico. Pero nang kumanta si Saldico at kinanta na si Martin, kinanta na si Marcos, eto na sila ngayon, nagkukumahog na sila ngayon, ipauwi si Saldico. Na ang kinakanta ni Saldico, ito na ang si Martin at saka si Marcos. Ngayon, nalalayo na. Anong kanta? Careless Whisper? Hindi. Layo na, pupunta na sa Baklaran. Kanina partner, my way. Di ngayon, eto na. Nang nangyari yon, tinasabi ni Saldico na kaya siya nandoon dahil nga sa pinigilan siya. Pero kung siya lang, uuwi na siya. Ngayon, ano ang punto dito? Ang punto dito, nag-aanuhan na sila. Ito si Saldico, gusto na sanang umuwi para magtestigo, kaya lang pinipigilan. Nalaglagan. Ngayon, nang naramdaman na ni Saldico na siya na ngayon ang tinitira, siya nang ilalaglag, nagsalita na. Ngayon, naramdaman na rin ni Martin, ilalaglag na siya. Syempre, yung mga tao niya ngayon sa Kongreso,
Oh. Siyempre, naalala nyo dati, pag nagsalita si Martin, tipong kaagad ang mga congressman, di ba? May isa silang boses dyan. At yan, sa pumumuno ngayon ni Jerbel Wistro, kasama yan sa mga kakampi ni Martin. Ayun. Para lumalabas, partner talaga, natumbok na ni paring ni partner Buds. Na. Iisa na lang ang kakampi ni, ano? Ni Bongbong. Ni Bongbong. Si Mr. Atras kanina. Umatras nga, nag-walkout, di ba? Pero ito, mga naratibo lang natin ito at Ako, opinion, kukontrahin ano? ko si Bim Ardon. Ako, pasensya na, ako kontra din ako. Doon sa, ano, Oo. mauna ka na muna. Malayo kasi yung ano ni Bim Ar pa eh. Malayo yung kanyang hinala. Sa sinasabi niyang nilalaglag na si Martin Romualdez ng Marcos admin. Napakalayo, partner Bim R. Kasi kung sinasabi mong nilaglag, dapat kinasuhan na yan. Correct. At pag Tulad ni Saldico. correct. Correct. Kaso. At may warrant of arrest na yan. At kung sinabi mong nilaglag, dapat hindi nilinis ni Panfilo Lacson sa Correct. Senate Blue Ribbon Committee. Correct. Ayun na. Nilinis ni Lacson eh. Okay. Wala kang bakas na sinasabing tinatraidor na ngayon ni Bongbong Marcos si Martin Romualdez. Kasi pag mangyari ang traidoran na yan, siguro si Martin Romualdez ngayon ay kinasuhan na at nilabasan ng warrant of arrest. Correct. Kasi katakot-takot yung mga pira partner eh. Malita-malita eh. Kaya ang ginagamit nila ngayon partner, protect at all cost kay Martin Romualdez. Correct. Kasi pag nilaglag nila to, kakanta si Martin Romualdez, hindi kumuha sila ng bato at ipinukpok nila sa kanilang mga ulo. Maniwala ka, mamatay man yang pangulo na yan, no? Kunyari lang ha, kasi may sakit naman, diverticulitis man yan, hindi talaga yan ikakanta si Martin Romualdez. At Tandaan mo yan, kahit anong gawin, makipagpustahan tayo, siguro mangyari lang yung kantahan na yan pag si Bongbong Marcos malapit na kunin ng taga-Kalawit ni San Ayun. Pedro. pero partner, para sinasabi mo, Sandali, partner. blood, Sagutin ko muna yung partner, ha? Thicker than water. blood is thicker than water. Correct. Sagutin ko muna yan. Total, tano lang naman tayo rito eh. Ano lang naman Nag-aaway lang tayo. Away Tayo, ha? away kayo, muna kayo. Away tayo Analogy lang dito. naman ang ating pinag-uusapan dito. Oo. Ito opinion ko lang din at saka analogy ko. Yung sinasabi ni partner Bisdak, mali ako. Siguro, ano pa yan? Wala pa sa ngayon yung sinasabi mo it's kasi time to reveal traidoran. pa yan. Kumbaga, parating pa tayo dyan. Kasi nga, hindi mo pa talaga matitiyak. Bakit kamo? Ang panahon nagbabago. Ayun. Katulad ditong mga kongresista na ito. At saka partner, Hindi, sandali muna. De, partner. Tinan mo ha. yung, yung traidoran muna, Oh. bibigyan kita ng Teka. halimbawa, partner. Huwag ka mag-walkout, ha? Alam mo, Teka, partner, partner. Relax lang muna. Relax lang muna. Oo. Si Martin Romualdez at sino yon yung mami ni ni Sandali partner ha. Hindi ko sinasabi. Sandali muna. Hindi ko sinasabing katraidorin ni Martin si De, papaliwanag ko nga sa'yo na hindi pwedeng malalaglag. Makinig ka, partner BMR. Si Martin Romualdez kasi... Hindi kasi baka mamaya maiwan sa area sasabihin nila. Sinabi ko na sa traidorin niya. Bibigyan kita. Sasagot ka. Maghintay ka. Kasi nga, kailangan. Partner, partner. Ito nga sa'yo. Relax ka lang. Relax na. Magpapanel na lang kami. Mauna ka muna, partner Bisdak. Tapos, panel muna kami dito. Papasagutin kita. Panel muna kami. Kasi sumagot ka na. Sasagot na ako. Ikaw muna, Bisdak. Si Martin Romualdez at Imelda Marcos, ang turing ni Imelda Marcos kay Martin, paborito niyang pamangkin. Ayun. Pag sinabi ni Imelda Marcos kay Bongbong Marcos, huwag mong saktan si Martin, protektahan mo, ang tanging sasabihin lang ni Marcos, yes ma'am. Yan ang nangyayari. Kaya malabo yung sabi mong ilaglag si Martin, mukhang malabo po yan. Okay. Ayan. Ikaw naman yan. Ikaw naman yan. Ikaw naman. Yung sa akin naman, hindi ko naman diretsong sinasabi kasi nga, may kasabihan nga tayo, no? Blood is thicker than water. So, malaki talagang possibility na hindi mangyari yung laglagan. Pero alam nyo, mayroon din isa tayong kasabihan. Pag ang tao'y nagigipit, hindi sa Bombay kumakapit. Saan? Sa patalim. Akala ko sa Chinese. Kung yung patalim na yun, yung kailangan na nila maglaglagan para lang mailigtas ang isa sa kanila. Katulad nito nangyayari. Tandaan po natin, tingnan natin. Basahin nyo. Kilalanin nyo lahat ng mga congressman yan ngayon sa komite. Lahat yan mga tao ni Martin Romualdez. Sino yung ililigtas nila? Sino yung ililigtas nila? Sandali muna. I am not saying na itong si
si Martin Romualdez ilalagyag ng diretsahan. Wala pala kayo pinagtatalunan. Wala pa. Hindi nga Anak ng kamote. hindi nga, yung nga sinabi, hindi nyo nakuha yung ano ko kanina eh. Oo. Sinukot niya ako doon sa dulo eh. Oo. Di ba sinabi ko na, pagdating ng araw, pag nagkagipitan, Oo. ang taong gipit, sa patalim kakapit. Hindi, sa China. Kung yung patalim na yun, Nakakapit. kung yung patalim na yun na yung kailangan maglaglag na sila. Oo. It's either si BBM, ilaglag si Martin. Oo. It's either si Martin, ilaglag si BBM. At So, hindi laglag. yan kataka-taka. Kasi alam nyo kung bakit? Ang language ng politika, ultimo magkapatid, mag-ama, mag-asawa, naglalaban sa atin bansa. Partner, pwede magsalita yung panel. Sige. Kami Ronald. panel naman, ako, para hindi na kayo magtalo. Siguro para sa akin, naamoy na po ng mga congressman kasi magpo-position na po yan eh. Mhm. Kasi kung kakampihan nila si Marcos, baka yung mga constituent nakikita nila na wala nang magboboto sa kanila sa 2028. Tandaan nyo, malapit-lapit na, 26 na yun. So next year, maghahanda na yung mga yan. Ako para sa akin, partner, kaya ginagawa nila ito, talagang ilalagay nila yung sarili nila, kunyari neutral sila. Bakit? Para bumalik ang tao sa kanila. At the same time, partner, sino ba pinamabango ngayon at hindi na natatalo sa mga ratings? Hindi ba Sara. Duterte? Correct. Tandaan po natin, politika ito. Pero ako, ilalagay ko yung akin dito, kailanman hindi ilalaglag si Romualdez. Kung may maglaglag kay Romualdez, sisiguraduhin ko, laglag ni Marcos yan. Naniniwala ba kayo mga partner? May bombang dala itong si Romualdez na alam niya na malulusaw itong si Meron. 'Di ba? Ako naniniwala ako eh. Kaya hindi ganoon eh. Hindi basta-basta talaga. Hindi basta-basta ilalaglag kita ganito, hindi. Hindi Pag basta-basta. yan nagsalita yan, wasak isang bagsakan yan. Maniniwala ho ba kayo si Marcos walang alam kay Romualdez? Pareho yan. Parehas yan. Nag-aamo yan. Oh. Ng witpacks. Kaya nga same feather flock together. Panel buds. Alam mo, ako naman, ang basa ko sa kanila, wala silang pinagtatalunan kasi ito, ngayon, hindi pa nilalaglag. Wala pang laglag. Wala pang ito laglagan. naman, sabi niya, in the future. Mahirap magtalo. Talaga naman, totoo naman, lahat pwedeng magbago in the future. Kung ang pagtatalunan nyo, yung isa ngayon yung sinasabi niya, yung isa naman maaring in the future. Anong pinagtatalunan nyo? Wala. Yun yung sinasabi niya. Iwan ko dyan.